Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magsisimula na po ang ating pananambahan. Muli po nating ihanda ang ating mga sarili para sa ating gawain. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan pao, mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Tayo pong lahat, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito na muli mong pinagpala sa amin upang ikaw ay aming mapuri at mapasalamatan sa anyo ng pag-aawit, pananalangin at yun din naman sa pakikinig ng iyong banal na mensahe. Patuloy nawa kaming samahan ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng kayusan ng iyong banal na gawain. Patuloy namin damihin ang kabanalan ng gawain ito at ito ang magdulot sa amin na magkaroon kami ng kasabikan na makabahagi dito. Patuloy mong pakalinisin ang aming mga puso upang aming patuloy na mas masilayan ang kagandahan ng iyong mukha. At ito ang magbunga sa amin ng panibagong pag-asa at karunungan sa sitwasyon na meron kami sa mga panahon ito. Patuloy mo kami pagbuklorin sa aming mga tahanan sa umaga ito. At Ama, kami ay masayang makibahagi sa gawain ito bilang isang pamilya. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Maraming salamat po. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamat man tayo ay nasa ating mga tahanan, tayo pa ay sama-samang umawit ng may kagalakan sa ating Panginoon. Ikaw lang aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, ikaw lang aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod, sa'yo lang, aking Jesus. Ikaw lang, aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, ikaw lang, aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay
susunod, laging maglilingkod sa'yo lang, aming Jesus. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aming Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa tuwina. Sa tuwina, sa tuwina. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pili nga, O Diyos, sa lahat ng oras, sa habang panahon, patuloy kang nariyan sa amin. At ikaw ang Diyos na nag-iisa sa aming mga buhay. Dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat po. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawang
pasasalamat. Amen. Ating pong sabay-sabay ipahayag ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesia may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na pinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo na nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Ganito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kinikilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ihinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Tayo pong lahat ay magkaroon ng sandaling pananalangin ng pangungumpisal. Sinasabi po ng banal na kasulatan ang bagay na ito sa atin ngayon. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganito po ang pangako ng banal na kasulatan sa sino mang lumalapit sa harapan ng ating Diyos upang ihingi ng kapatawaran ang kanyang mga nagawang pagkakasala. Sa ganitong diwa, tanggapin po natin ang kapatawaran ng ating Diyos. Sa atin na nagsilapit sa Kanya na may kapakumbabang loob upang ihingi ng kapatawaran ng kanyang mga nagawang pagkakasala. Mamuhay tayo sa Kanyang harapan at sa harapan ng ating kapwa bilang mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Para naman po sa ating mga balita at malasakit, Sunday Worship Service po, alas 8 po ng umaga. Ito ay mapapanood po natin sa pamamagitan ng Facebook Live at ng YouTube channel po natin. Gayun din naman po ang ating prayer meeting. Ito naman po ay nagsisimula ng 5:30 p.m. tuwing Miyerkules sa pamumuno naman po ni Pastor Art. At ang ating pong Dawn Watch Prayer tuwing alas 4 po ito ng madaling araw. At ang ating pong Family Bible Study ay 5:30 p.m. din naman po tuwing Biyernes naman sa pamumuno ni Pastor. Mga kapatid, patuloy pong hinihikayat ang bawat isa ng may bahagi sa mga gawain ito. At kung ito po ay ating sinimulan, ay sabay-sabay po natin itong tapusin. Dahil lingid po sa kaalaman ng bawat isa, ay nakikita po namin ayon sa analytics ng YouTube na may mga tao na hindi ito tinatapos. Kadalasan naman po ay pagkatapos ng sermon o kaya ng mensahe sa Family Bible Study, ay hindi na ito
pinapanood pa. Nawa po ay ituring natin itong kapahayagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. At sa mga magdiriwang naman po ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa linggong ito, sa September 7 po, si kapatid na Lyodi Carandang at si Jeremiah Salamatin. Sa 10 po, si Randall Bien Dres de Lejero. Sa 11 po, si kapatid na Jennifer Aliligay. Sa 12 naman po, si kapatid na Aubrey Varias. At ang magdiriwang naman po ng mga anibersaryo ng kasal. Sa 6 po, si kapatid na si Elder Lito at si kapatid na Cora Ronquillo. At sa 8 naman po ay si kapatid na Sanjay at Mary Jane Aliasas. Tayo po'y manalangin, iupo po natin ang ating ulo. Pinupuri ka namin, aming Ama, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay kang dakila at makapangyarihan. Karapat dapat kang sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan, sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa amin. Lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito, na may kapakumbabaan sa iyong harapan at may mapapasalamat. Panginoon, salamat po sa kabila ng nararanasan namin sa aming pong bansa, na kami ay nakakaranas din po ng iba't ibang pagsubok sa aming pong mga buhay. Nariyan ka na siyang patuloy nag-iingat at nagpapala sa amin. Panginoon, itinadalangin po namin na pagkaluban niyo po kami ng kaloobang espiritual na katatagan at karunungan upang kami ay patuloy na makatugon sa aming pong mga tungkulin, na kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Iglesia at maging sa aming pong mga kapatiran, na sa kabila po ng naranasan naming krisis na ito, tulungan niyo po nawa kami na malakaran ang lahat ng ito kasama ng iyong banal na Espiritu na siyang nangunguna at gumagabay sa amin. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa buhay po ng mag-asawang Tatay Efren at Nanay LP, mag-isang mag-asawang Kuya Jerry at Ate Marieta, maging kay Ate Ditas, Panginoon. Naway haplusin niyo po sila ng iyong pagpalang kamay at padaluhin niyo po nawa ang kagalingan na bubuhat sa iyo para sa kanila. Kalakasan at kalusugan, kagalingan nawa ay maranasan nila. Panginoon, patuloy din po namin itinadalangin ang kapatid na Kuya Alex Filomeno, na naway pagkaluban niyo rin po siya ng kagalingan, kalusugan at kalakasan na sa kabila po ng kanyang nararanasan at katagpuin niyo po nawa ang lahat ng kanilang pangangailangan ng kanilang pong buong pamilya. Pati sa biyanan po ng kapatid na Abby sa buhay po ni Kuya Nelson Umarmon, naway pagkaluban niyo rin po siya ng kagalingan na bubuhat sa iyo at patuloy niyang maranasan ito, maging ang kalakasan at kalusugan po ay ng kanyang lupang katawan. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa po sa kanila. Naway patuloy din pong katatagan ng kanilang pananampalataya sa iyo, na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin at ipagkaloob higit pa sa hinihiling nila. Maging sa mga kapatid po namin may mga karamdaman pa at patuloy pa na nagpapagaling. Nawa ay patuloy nilang maranasan din ang kagalingan, kalakasan at kalusugan. Maraming pong salamat. Panginoon, patuloy din po namin idinadalangin ang mga gawain ng aming iglesia ng United Evangelical Christian Church, ang Sunday Worship Service, Prayer Ministry, at Family Bible Study, na may patuloy niyo pong pagpalain ng aming pong mga butihing pastor. Nawa ang patuloy na karunungan ay maranasan nila ang pangungunan ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong banal na salita na ibinabahagi nila, naway maging kalakasan espiritual sa buhay ng bawat isa, maging katatagan at magbigay encouragement sa bawat mga anak mo, na lalo na sa panahon na nakakaranas ng kahinaan. Ito ay patuloy na tumimo sa isip at damdamin ng iyong mga anak na nakikinig at nakakapanood sa Facebook Live at YouTube. Pagpalain niyo po ang lahat ng kabahagi ng gawain ito at nawa ang makapagpatuloy po ito sa gitna ng aming pong nararanasan ito ng bansa, ng aming pong bansa. Idinadalangin din po namin ang bawat leader ng iglesia, ang aming pong mga pastor, ang Board of Elders, Board of Council, Board of Deacons, Board of Education, maging ang bawat organization, Panginoon, ang kababaihan, kalalakihan, maging ang kabataan. Naway pagkaluban niyo po sila ng karunungang nagbabuhat sa iyo
upang maging maayos po ang takbuhin ng aming iglesia na patuloy na sama-samang gumagawa at patuloy na ito ay mapangunahan ng may kaayusan. Salamat po, Panginoon. Idinadalangin din po namin ang higit na katatagan ng pananampalataya sa loob ng bawat Kristiyanong pamilya, ang patuloy na pagmamahal, pagkakaisa, pagmamalasakitan at pagtutulungan, na kami ay maging asin at ilaw at maging buhay na patotoo at makita po sa amin ang iyong pangunguna at may kabanalan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa panahon na kami ay nakakaranas ng mga pagsubok sa aming kapwa, sa personal na buhay, kung saan man pong aspeto ng aming pong mga buhay. Naway tulungan niyo po kami na maging mapagpakumbaba, mapangunawa, may pagmamalasakit sa aming kapwa, may pagmamahal at pagkapatawad sa puso po namin. Tulungan niyo po kami na sa bawat araw ng aming mga buhay, kami ay magamit mo din na maging daluyan ng iyong pagpapala para sa iba. Pagkalunan niyo rin po kami, Panginoon, ng mga provisyon para po sa mga pangangailangan po na aming pamilya, na magkaroon din po ng maayos na hanap buhay upang patuloy na matugunan po ang lahat ng mga pangangailangan sa bawat araw po ng bawat pamilya. Panginoon, patuloy din po namin na idinadalangin sa iyo ang eskulang BLDA, Biblical Adel Academy, maging iba pa rin pong paaralan ay patuloy na rin pong idinadalangin sa iyo na naway pagpalain niyo po ng karunungang nagbubuhat sa iyo upang patuloy na makasabay sa makabagong pagtuturo. Pagpalain niyo po ang mga guro, maging ang bawat makisipag-aral sa online classes at modular. Tulungan niyo din po ang bawat magulang na magabayan ng maayos ang kanilang mga anak sa pag-aaral pong ito. Panginoon, ikaw lamang o Diyos ang patuloy na amin pong hinihingian ang lahat ng ito. Patuloy din po namin idinadalangin ang mga namumuno sa aming bansa, ang aming Presidente Duterte, maging ang Vice President, Panginoon, mga Senators, Governors, maging ang Mayor, hanggang sa pinakamababang sangay po ng pamahalaan. Naway pagkaluban niyo po sila ng karunungang nagpupunta sa iyo, makatiyos na pamamahala at magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, O Diyos, upang mapamahalaan po nila ng maayos ang aming bansa sa kinakaharap po naming pandemyang ito. Naway matapos na po ang malaking pagsubok na ito na aming kinakaharap sa aming bansa at maghari nawa pumuli ang kapayapaan, kaayusan, kasaganahan at marami pang mga tao na sa iyo ay magbalik loob at ikaw ay patuloy na dakilain, luwalhatiin, sambahin at patuloy na ang pananampalataya ay maghari sa aming pong mga buhay. Ang lahat pong ito ay aming isinasamo at dinadalangin na may pagpapasalamat sa natatanging pangalan po lamang ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Ang talatang pagbabatayan po ng mensahe sa umagang ito ay makikita natin sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, kabanatang 5, talatang 4 hanggang 8, at tatalon po tayo sa talatang 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa ating ng Diyos. Sa talatang 23 po, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan.
at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Kayo po'y pinagpala na sa pagkakarinig ng salita ng Diyos at idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. And nothing will I fear as long as you are near. Please bring me to the end. To my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the end, to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Atin pong iyuko ang ating mga ulo sa harapan ng Diyos at tayo po ay manalangin. Sa kapakumbabaan ng aming mga puso, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo. At kami ay dumadalangin ng pagpatnubay at pagsama sa amin ng banal na Espiritu sa amin pong pagbubulay ng iyong mga salita sa umaga po ito. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, ang aming mga isip. Katagpuin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming mapapakinggan sa oras na ito. At ito ang patuloy na mag-udyok sa amin upang kami ay makapaglingkod sa inyo at makapamuhay kami ng may kabanalan at nang naaayon sa kalooban ng aming pong Panginoong Hesus. Sa inyo namin ipinagkakatiwala, O Panginoon, ang aming pong pagbubulay sa umaga pong ito sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Ngayon pong buwan na ito ay ipinagdiriwang natin ang Christian Education Month sa ating pong liturgical calendar. At napag-usapan po namin ni Pastor Art na ang magiging tema ng ating pong mga mensahe ay may kinalaman sa ating pong Christian expression. Specifically, how do we express our faith in our present situation? Nang sa gayon ay magawa po natin na maging witness o witnesses ng gospel. Kung atin pong mapapansin ng isa sa mga pressing issues sa ating panahon ay ang usapin patungkol sa mental health. Lalo na po noong nag-umpisa ang pandemic, kahit po ang ating national government ay naalarma na to the point na sila po ay humingi na ng tulong sa mga religious leaders upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nagkakaroon po ng problema sa mental health. Nakakaalarma nga po ito sapagkat sabi po ng National Center for Mental Health, ang biggest age group daw po na kanilang nadidil na mayroong cases about mental health problem ay yun pong mga nasa edad 18 hanggang 30, 18 to 30 years old. So mga kabataan po. Kaya nga sabi ng isang nag-comment, ng isang concerned citizen, sila po ang mga haharap sa kinabukasan ng ating bansa. So paano natin masesecure ang kaayusan ng hinaharap kung ngayon pa lamang daw po ay marami na sa ating mga kabataan ang nag-struggle sa mental health. So, it became a national issue and deeply a personal and even communal issue. At hindi lamang po sa mga ordinaryong mamamayan. In fact, kahit po among groups of psychiatrists, nagkakaroon din po sila ng debate kung paano po ito titignan at kung paano ito i-deal professionally, theoretically, and practically. Meron pong statement ang World Health Organization, in fact ito po ay kasama sa kanilang constitution, na sinasabi po nila na ang mental health ay kailangang tignan ng kabuuan as a well-being of a person. So para po sa WHO, ang criteria para po sa mental health ay well-being. Subalit mayroon pong group of experts mula po sa Committee on Ethical Issues of the European Psychiatric Association na nag-offer ng critique sa pahayag na ito ng World Health Organization. Sabi po nila, mukhang kulang ang assessment ng WHO patungkol po sa mental health dahil masyado daw po itong ginawang associated with well-being. Sabi nila, kapag ganito daw po ang naging pananaw, maaaring magkaroon ito ng potential misunderstanding sa kaayusan ng mental health ng tao. Lalong-lalo na po dahil daw, oo nga naman, sa pananaw ng mundo, ang sinasabing well-being ay palaging associated sa magandang trabaho, magandang bahay, magandang kotse, maayos na pamilya, maayos na sitwasyon sa buhay. Pero sabi ng mga European psychiatrists na ito, misleading ang ganitong understanding. Kasi may mga tao naman daw po na maganda ang trabaho, maayos ang pamilya, maayos ang sitwasyon sa buhay, pero sila yung mga pumapatay. At karamihan sa kanila ay nagiging dahilan ng suffering ng maraming tao, di po ba? So ang tanong nila, is this an indication of a tranquil mental health? At isang bagay pa, paano daw po yung mga taong nabubuhay sa less ideal na sitwasyon sa buhay? Hindi na ba maayos ang kanilang mental health? Halimbawa po, di ba, parang familiar na experience sa atin, minsan po yung mga taong sobrang hirap na hirap sa buhay, sila pa yung may mga maayos na pag-iisip, maayos makitungo sa kapwa, marunong magmahal sa kapwa, kaysa doon sa mga taong o sa ibang taong well-to-do, di po ba? Kumbaga,
Kumbaga, sinasabi ng European group na ito, bagamat maraming tao ang hirap sa buhay, subalit ang sitwasyon nilang ito ang nagtutulak sa kanila upang isaayos ang kanilang isip. Whereas, para po sa WHO, sinasabi nila na ang kaayusan ng isip ay makukuha kapag nabubuhay ang tao sa ideal life. So parang lumalabas tuloy na para bang deterministic ang mental health, na kapag ikaw ay mahirap, automatically meron kang problema sa mental health. Ito po ang in-address ng group of psychiatrists mula po sa Europe. At ang sabi nila, ang mental health daw po ay dapat sinusukat sa kung paanong nagiging creative ang isang tao sa kabila ng hirap ng sitwasyon na mayroon siya. Na bagamat kulang ang kanyang mga resources o kaya naman ay wala siya sa maayos o ideal na sitwasyon ng buhay, subalit marunong siyang mag-adapt sa sitwasyon at marunong siyang mag-improvise at alam niyang gamitin kung ano ang mga mayroon siya para isaayos ang kanyang buhay at ang kanyang paligid. Hindi po tayo mga psychiatrist at maging ang banal na kasulatan po ay walang exact na equivalent term na tumatalakay po sa contemporary issue tungkol sa mental health. Siguro dahil nung panahon nila ay siyempre iba ang kultura at ang lingwahe nila kaysa sa kultura at lingwahe po natin ngayon. Kaya malamang po hindi nila hinarap ang kaparehong issue ng mental health na kinakaharap po natin ngayon. Subalit, in general, ang banal na kasulatan po ay tumatalakay sa kaayusan ng kabuuan ng pagkatao ng isang individual. At ito po ay tinatalakay sa liwanag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang pamantayan po nito ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Ang isa po sa mga napakagandang kapahayagan nito, mga kapatid, ay ang ating pong binasang talata mula sa liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sa immediate context po ng ating passage, tinatalakay ni Pablo ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At kaakibat po nito ay yung nararapat na kahandaan ng mga mananampalataya sa kanyang muling pagdating. Bahagi po ng kahandaan na ito ay ang pagsasaayos ng kabuuan ng buhay ayon po sa hinihingi ng mabuting balita at ayon po sa pamantayan ng pamumuhay ng mga taong iniligtas ng Diyos. Sabi po ni Pablo sa talatang 4 hanggang 6, wala na kayo sa kadiliman. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. At nagbigay po siya ng paraan kung paano magiging malinaw ang ating isip. Sabi niya sa talatang 8 hanggang 9, ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Sa papaanong paraan? Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. In short, para po kay Apostol Pablo, mananatiling maayos ang ating isipan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, ng pag-ibig at ng pag-asa sa Diyos. Mapapansin po natin mga kapatid sa banal na kasulatan, hindi po masyadong tinalakay ang mind. Ito po siguro ang dahilan kung bakit wala pong equivalent term sa banal na kasulatan na tumatalakay po sa contemporary problem ng mental health. Dahil sa banal na kasulatan, ang center seat ng kabuuan ng pagkatao ng isang tao ay ang kanyang puso. Sabi ni Walter Brueggemann, the heart is the center of being. Sa puso ng tao nagmumula ang lahat ng bagay na bumubukal sa kanyang buhay. Ito man po ay sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagsasalita at sa paggawa niya sa araw-araw. Kaya ito po ang critique ng mga theologian, especially po sa Western understanding ng pagiging tao. Kasi sa Western understanding po, na puro brain ang pinag-uusapan,
Puro intellect ang basihan ng mga pagdidesisyon at paggawa. Subalit sa banal na kasulatan, isinasaayos mo ang iyong buhay through the partnership of the mind and the heart. And therefore, there is no duality. Hindi magkahiwalay ang isip at ang puso. In fact, sa Christian point of view, ang puso ng tao na pinaging bago ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ang siyang dapat na nagiging basehan ng pagsasaayos ng lahat ng aspeto ng buhay, psychologically, physically, and spiritually. Not the corrupted heart, but the redeemed or the renewed heart. Ito po ang sinasabi ni Pablo dito na buhay na may pananampalataya sa Diyos. Buhay na may pag-ibig at may pag-asa. So kung titignan po natin mga kapatid ang mental health problem from the biblical point of view, evangelistic pa rin ang maaari po nating maging approach. Kailangan munang maranasan ng mga tao ang kaligtasan at pagbabago ng puso na malinaw na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Kaya nag-uumpisa po itong lahat hindi po sa tao. Hindi sa pagsisikap ng tao, no, na maging maayos ang kanyang buhay, kundi sa pagsuko ng buhay sa Diyos. Kailangan muna nating matutunan ng magtiwala sa Diyos, na ang resulta ay ang magawa nating mahalin ang buhay, mahalin ang mga tao sa ating paligid, at matuto tayong umasa sa Diyos na magiging maayos ang ating buhay sa hinaharap. So, biblically speaking, addressing mental health problem is not primarily a human enterprise o human intervention. It requires divine intervention. Kaya, bagamat hindi po tayo eksperto sa usapin ng mental health, but maybe our faith expression can contribute a lot in this area. Marami po ang nagalit sa gobyerno noong hiningi ang tulong ng religious leaders o religious groups para po umalalay sa pag-address ng problema ng mental health. Lalo na po yung talagang mga professional psychologists, yung mga expert talaga sa mental health. At maiintindihan po natin sila, hindi natin sila masisisi. Kasi kakaunti lang naman talaga sa mga religious groups ang talagang trained sa ganitong area. At isa pa, ang mga eksperto sa ganitong larangan naman talaga po dapat ang nasa frontline ng battle na ito. But how about the church? Yes, hindi po tayo eksperto sa larangang ito. Subalit bilang bearer ng mabuting balita ng kaligtasan na pinananampalatayanan natin na tanging paraan upang maisaayos ang kabuuang buhay ng tao, marami po tayong pwedeng i-contribute. Kahit po hindi religious leader, kahit po tayo ay ordinaryong miyembro lamang ng iglesia. So ang encouragement po sa atin, let us continue to spread the gospel, mga kapatid. Tulungan po natin ang ating mga sarili, ang ating pong mga mahal sa buhay. Kung may kakilala tayong mga kaibigan natin, mga kakilala natin na merong problema sa mental health, napakahalagang malaman nila ang tungkol sa ating pananampalataya. No, makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Habang nag-o-offer po ng professional help ang mga eksperto, balansihin po natin ito sa pamamagitan ng pag-o-offer ng gospel message. Yung mensahe kung paano ang Diyos ay ginagawang buo ang isang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon po ito, mga kapatid, marami po iba't ibang uri ng tao ang nagme-message din po sa akin na nakakaranas ng ganitong mga bagay. In fact, meron po akong kausap na doktor mula pa noong April. Kaklase ko po yun ng high school. Na nakiusap siya, no? Alam naman kasi niyang ako ay pastor, so nakiusap siya na alalayan siya spiritually. No, hindi naman po ako professional na counselor. No? Pero we can offer something. At dito sa doktor na ito, hindi ako nag-o-offer ng walang kinalaman sa gospel. Napakahalagang malaman nila yung ating pananampalataya. In fact, ewan ko lang po kung ang ilan po sa inyo ay nasendan ko, pero halos lahat po ng friend ng UECC Marahan na account
Sinisikap ko po na weekly ay mag-send ng verses, mag-send ng panalangin, ng encouragements, no? Kaysa po, puro yung avatar na tupagin natin. Di po ba mga kapatid? Let us utilize this gift of communication. Let us utilize this gift of faith as well as the gift of community in facing this rising issue about mental health problem. Which leads me to the second point. Bagamat sinabi po natin kanina na hindi sapat ang human intervention, subalit hindi po ito nangangahulugan na wala tayong role bilang mga tao. Of course, the ultimate solution will always come from God. Subalit tayo po ang kanyang mga instrumento, especially the church. We are the body of Christ. Sa context po ng ating passage, bagamat ang tinatalakay ni Pablo ay ang kaayusan ng buhay ng bawat individual, subalit malinaw na ito ay sa konteksto ng pamayanan ng Diyos, sa konteksto ng iglesia. Dahil ang kanya pong kausap dito ay hindi naman individual. Ang kausap niya dito ay ang church. At napakaganda ng concluding lines ni Pablo sa kabanatang ito. Tinapos niya ang kanyang liham sa isang bendisyon na siguro po ay naririnig din natin linggo-linggo na may kinalaman din sa kaayusan ng buong katauhan ng bawat individual na kabahagi ng iglesia. Sabi niya sa talatang 23, naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Hesukristo. Ito po ang kagandahan ng ating pong Trinitarian faith. Because even the composition of a human being is a trinity of body, soul, and spirit. At sa banal na kasulatan, a person is a unity, kaya nga ang tawag sa atin individual, indivisible, no? We cannot be divided. Kagaya po sa pagkaunawa natin sa Diyos, ang Diyos ay nag-exist in three persons, not in three separate individuals, but three persons. Persons that exist in unity and harmony. So there is this beautiful communal element in the existence and character of God. At sabi sa banal na kasulatan, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos na mayroong natural o natural communal characteristic. Ibig sabihin, we exist to participate in a community. In our case, in the community of God, the church. Kaya sa banal na kasulatan, ganito nagiging buo ang isang tao. Para mabuo ang kanyang pagkatao, psychologically, intellectually, physically, and spiritually, kailangan ng isang individual na makibahagi sa pamayanan ng Diyos kay Kristo, ang iglesia. Sinasabi po ng banal na kasulatan kung gayon, na isa pong paraan o isa pa sa mga paraan upang maisaayos natin ang ating mental health ay sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamayanang itinatag ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat dito po sa pamayanan o sa loob ng iglesia, nagaganap ang holistic nurturing sa atin. Yes, kailangan po ng professional intervention ng mga eksperto sa mental health. Subalit hindi rin po ito magiging matagumpay kung wala ang tulong ng pamayanan. Mayroon po kong nabasang napakagandang article tungkol po sa kung paanong nire-restore sa isang European country ang mga nakukulong dahil po sa mabibigat na kaso. Sabi po dun sa article, kapag ang isang tao ay nahatulan doon sa bansa na yon dahil sa kanyang nagawang pagkakasala sa batas, hindi nila kaagad idinidiretso sa anumang institusyon ng taong may kaso. Ang ginagawa nila, hinahayaan nilang mamuhay sa community ang taong ito na may mabigat na kaso. Bakit po? Ano po ang dahilan? Para matutunan ng community na alagaan ang taong ito. At hindi ang mga institusyon ang gumagawa ng paraan sa ikakaayos ng buhay ng taong ito.
Ang community ang gumagawa ng paraan para ang taong convicted ay ma-restore. Habang binabasa ko po itong article na ito, na-realize ko ito po dapat ang expression ng church, di po ba? Supposedly, we must be a redemptive community, a restoring community. Sapagkat itinatag tayo ng Diyos, o ang iglesia itinatag ng Diyos through the redemption accomplished by the Lord Jesus Christ on the cross. Kaya ito po ang kahalagahan, mga kapatid, na huwag po nating hayaang patayin ng ating kasalukuyang sitwasyon ng community. Kasi mukhang isa po ito sa mga target ng nagpasimula ng pandemic na ito. Napatayin ang sense of community ng mga tao. Kaya bawal mag-gather, dapat may social distancing. No, yung mga bata, bawal mag-bless sa matatanda, bawal lang makipag-shake hands. Inilalayo tayo sa isa't isa. They are destroying our sense of community. Kung paanong sinira ni Satanas ang sense of community ng naunang tao sa halamanan ng Eden, di po ba? Ito rin ang pinagsikapan ni Satanas na wasakin ng kanyang tuksohin ang unang tao. At nagtagumpay siya. At ngayon, ito na naman ulit ang nangyayari. Subalit bilang iglesia, mukhang ang sense of community po na ito, mga kapatid, ang kailangan nating patuloy na palakasin at palaguin sa panahon pong ito. Dahil sa tingin ko po, this will be a huge contribution of the church in facing this issue of mental health. Na habang ang mga eksperto ay nag-o-offer ng professional help, tayo naman po ang nag-o-offer ng pamayanan na mga ngalaga sa mga tao. Sapagkat sa pamamagitan po ng pakikibahagi sa pamayanan, nahuhubog ang ating pong pagkatao, nakakaranas tayo ng wholeness. Kaya napakahalaga din po ng pagkakaisa, mga kapatid, sa loob ng pamayanan, lalong-lalo na po sa iglesia. Dahil kung sa loob ng pamayanan ng iglesia ay tayo ang hindi mag-uunawaan at hindi magpapasensyahan at hindi magpapatawaran, ano po ang i-offer natin sa mga tao? Kaya nga sabi ng isang Bible scholar na si Christopher J. Wright, a divided church does not have a message to a divided world. So, sa ating pong faith expression, ang pagharap sa problemang ito na kinakaharap natin sa kasalukuyan, yung problema ng mental health, is actually a recovery of the totality of person. Hindi lamang ito tungkol sa pag-address sa individual experience of depression o emotional instability. Hindi lamang po ito tungkol sa pagsasaayos ng kaisipan ng isang individual. It is not just mental. It is holistic and relational. So una, tinutulungan po tayo o tinutulungan natin ang tao na matutong magsuko ng buhay sa Diyos at ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos. Sa gayon ay matutunan ng taong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa kalooban lamang ng Diyos natin matatagpuan ang tunay na buhay. At pangalawa, inililigtas po natin ang tao sa lason ng individualism sa pamamagitan ng pag-introduce sa kanila sa redemptive community ng Diyos. Walang iba kundi ang iglesia. Sapagkat matatagpuan po ng isang individual ang kanyang sarili in relationship. Dahil bahagi po ng mental health ang paglago ng isang tao sa personhood in relationship with other human beings. So it is a combination of divine and human intervention. Subalit ito po ay nag-uumpisa sa divine intervention. At ang ating pong mga pagkilos ay iniaayon natin sa pagkilos ng Diyos upang ang maging end result nito ay umayon pa rin sa kagustuhan ng Diyos at hindi po sa kagustuhan ng tao. Nang sa gayon, hindi maging kapos ang mga pamamaraan natin sa pagharap sa mga bagay pong ito. Patuloy po nawa natin, mga kapatid, na bulayin ang mga katotohanan pong ito. At ipanalangin natin sa Diyos kung ano ang mga practical implications nito sa ating buhay
Baka po may mga kakilala tayo o baka may mga kapatid tayo sa iglesia. May mga kamag-anak tayo na nakakaranas ng ganitong problema sa panahon pong ito. Marahil ito po ang panawagan sa atin ng Diyos upang maging instrumento niya, upang daluyan ng kapayapaan at kaligtasan sa mga tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan ko kayo upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na hapunan na iniutos sa atin ng Panginoon na gawin natin ang madalas bilang pag-alaala sa Kanya. Sa tuwing ipagdiriwang natin ang banal na hapunan, pinapanariwa natin sa ating mga puso at isip ang kaligtasan na Kanyang isinagawa sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinakita sa atin ng Panginoon ng Kanyang pagmamahal, nang sa gayon ay makabalik tayo o makapanumbalik tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Ama. Kaya naman sa ganito ring gawain ng pagdiriwang ng banal na hapunan, patuloy din nating sinasariwa sa ating puso ang Kanyang pangako na Siya ay sa atin sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu na Siyang nagbabago sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Gayon din naman ating tinatanaw sa harapan kasabay ng ating pag-alaala sa Kanyang pangako na Siya'y muling babalik upang tipunin sa kaharian ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Narito tayo hindi dahil tayo'y mga karapat-dapat, kundi dahil tayo'y pinaging dapat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil tayo ay mga banal, kundi dahil tayo ay pinaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa atin ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Narito tayo kung gayon para magdiwang ng buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ito ang aral na aking tinanggap mula sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo nang gabing ang ating Panginoong Hesukristo ay ipagkanulo. Tinipon niya ang Kanyang mga alagad sa isang hapag. Dumampot siya ng tinapay at matapos na ito'y Kanyang maipagpasalamat, ito'y Kanyang pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na iniaalay ko sa inyo. Kunin ninyo ito, kainin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa gayong kaparaanan din naman matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at Kanyang sinabi, "Ito ang dugo ng aking bagong tipan, ang dugo na aking ipinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Inumin ninyo ito at gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. At palagi ninyong tatandaan na hindi na ako muling iinom pa sa katas ng ubas na ito hanggang sa muli ko kayong tipunin sa dulang ng aking Ama." Tayo pong lahat ay yumuko sa harapan ng Diyos at tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sapagkat kami ay patuloy mong pinagiging dapat upang makiisa sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng iyong iglesia. Sa aming pagdiriwang nito, kami po ay linisin mo. Patuloy kami, O Diyos, na paging dapatin na tumanggap ng mga elementong sumisimbolo sa iyong katawan at sa iyong dugo. Pagpalain mo rin nawa, O Diyos, ang mga elementong itong nasa aming harapan, na ang tinapay ay maging karapat-dapat na simbolo ng iyong katawan at ang katas ng ubas ay maging karapat-dapat na simbolo ng iyong dugo. Nang sa gayon, mula sa ordinaryong kagamitan nito ay magamit mo po ito sa iyong napakabanal na layunin at maging daluyan ito ng pagpapala sa amin pong buhay. Ito pong lahat ay aming dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus na Siyang ipinagdiriwang namin sa oras na ito. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing bago ipagkanulo ang ating Panginoon, tinipon niya ang Kanyang mga alagad sa isang hapag. Dumampot siya ng tinapay at matapos na ito'y Kanyang ipinagpasalamat, ito'y Kanyang pinagpira-piraso at Kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na iniaalay ko para sa inyo. Kainin ninyo ito at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin."
Sa ganoong kaparaanan din naman, matapos ang hapunan, dumampot siya ng kopa at kanyang sinabi, "Ito ang dugo ng aking bagong tipan. Ito ay dugo na aking ipinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Inumin ninyo ito at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At lagi ninyong tatandaan na hindi na ako muli pang iinom sa katas ng ubas na ito hanggang sa muli ko kayong tipunin sa dulang ng aking Ama." Mga kapatid, narito po ang banal na dulang ng ating Panginoon. Masaya po natin itong pagsaluhan. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka at hiniram upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo kang magbunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Narito ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin itong tanggapin bilang pag-alaala sa Kanya. Narito ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin itong inumin bilang pag-alaala sa Kanya.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagdiriwang at pag-aalaala po namin ng banal na hapunan. Patuloy po namin na inaalaala ang kabutihan at katapatan niyo po sa aming pong mga buhay. Salamat po Diyos sa iyong anak na Panginoong Jesucristo, sa kanyang dugo na tumigil sa krus, Panginoon, para sa amin pong ikaliligtas, Panginoon. Ama, tulungan niyo po nawa kami na malakaran po namin at magawa po namin ang iyong kalooban sa aming pong mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat at kami nawa o Diyos ay patuloy niyo pong samahan sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat sa iyo po Diyos ang lahat ng kapurihan at pasasalamat pagdakila sa tanging pangalan naman ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Maghandog kayo ng matuwid na mga alay at ang inyong pagtitiwala sa Panginoon ilagay. Muli pong pinapaalalahanan ng bawat isa na ihanda ang ating mga kaloob at ang ating mga ikaw po. At kung ito po ihanda na, ipagbigay alam naman po natin ito sa ating mga diakono at diakonesa sa pangunguna po ni kapatid na Tina Lelejero sa pamamagitan ng pagte-text o pagtawag sa kanila. O kaya naman po ay mag-iwan tayo ng mensahe sa ating pong UECC announcement group chat. Masaya po tayo magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po yumukot manalangin. Aming amang pagpala, pinagpapasalamat po namin ang mga handog at ikap po na nalikom sa araw na ito. Dalangin po namin na magamit ito ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa mga hanap buhay o mga negosyo na aming mga pinagkakitaan. Loobin niyo po na ito ay lumago. Bagamat ang iba po sa amin ay walang mga hanap buhay, dalangin po namin, ikaw po ang magkakaloob ng mga hanap buhay sa mga kapatiran. Ikaw po ang magbigay ng wisdom kung paano magkaroon ng extra income upang sa ganun makatugon rin po kami sa pangangailangan ng aming iglesia. Tulungan niyo po kami maging tapat sapagkat ito po ay precious sa inyong harapan. Tunay nga po
Panginoon, ang inyong mga salita na kung kami ay magtatapat, siksik na umaako ng pagpapala, higit pa sa aming inaasahan ang inyong pagkakaloob. Kaya naman, O Diyos, nagpapasalamat nga po kami dahil Ikaw po, O Diyos, ang patuloy, O Lord God, na nagbubuhos ng mga biyaya sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O God, luwalhatiin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my I will hiding trust place. in you. You always fill Let my the heart weak say of I am strong deliverance. in the Whenever strength I of am the Lord. afraid, I will trust in you. Sa atin pong pagtatapos sa ating pananambahan, tayo muling dumulog sa harap ng ating Panginoon sa sama-samang pananalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tanda ng ating paggalang sa kanyang banal na presensya. Dakilang Diyos na aming magulang, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang biyaya na kami
ay makapagpahayag ng aming pananampalataya sa iyong banal na harapan. Salamat sa pagpapaging dapat mo sa amin sa iyong harapan, O Diyos. At gayon din ang pagkakaloob mo sa amin ng iyong magiliw na pakikipisan sa panahon ng aming pagsamba sa iyo. Salamat sa pagpapala mo, O Diyos, sa bawat tahanan. Sila ng mga nakasama namin ngayon sa pagsamba sa iyo. Dahil alam namin sa pananampalataya, binuksan mo para sa kanila ang durungawan ng langit at ipinagkaloob mo sa kanila ang sapat na pagpapala, ang pagkakaisa ng puso, ang kasabikan at pagiging uhaw na muli kang marinig at muli kang masamba sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, sa aming pagtatapos ngayon, nagpapasalamat din kami sapagkat binibigay mo sa amin ang kasiguraduhan na kami ay makapamuhay muli sa buong isang linggo, na patuloy naming madarama ang iyong paggabay, ang iyong pagliligtas sa bawat panahon ng aming buhay, sa bawat saglit ng aming pakikihalubilo sa komunidad na aming ginagalawan. Salamat kung gayon, O Diyos, sa iyong banal na mensahe na ipinahayag sa amin, na nagtuturo sa amin kung paano kami makapamuhay, kung paano namin, O Diyos, mapapangibabawan ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, lalo na, O Diyos, ng aming mga kaisipan. Patuloy mo kung gayon kami, O Ama, na ipaalalahanan ng iyong mga salita na magbibigay lagi sa amin ng pag-asa, na sa panahon na kami ay nanlulumo, nalulumbay, sa panahon na kami ay nagkakaroon ng kapighatian, ang iyong banal na Espiritu nawa sa amin ang magpaalaala sa iyong mga tapat na pangako, sa iyong mga banal na mensahe na nagbibigay sa amin ng kaaliwan at muling kalakasan. Tulungan kami lagi ng banal na Espiritu na ibalik ang aming buhay sa iyong banal na presensya sa mga panahon na meron na kaming pagkakataon na makahiwalay sa iyo. Nawa ang banal niyang mga kamay ang siyang patuloy na humawak sa aming buhay at patuloy na magpaalaala rin sa amin ng iyong kabutihang loob, ng mga salita mo na magbibigay sa amin lagi ng kaliwanagan at kaunawaan ng buhay. Sa ganitong diwa, O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ng iyong mga anak ang iyong makalangit na bendisyon. Tanggapin namin ito ng may kagalakan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.